Mga boss, kung natatandaan nyo nung last video natin, nagparallel tayo ng 8 pirasong 18650 battery. Ito na yun mga boss. Ilalagay ko to sa nabili kong power bank module. Bali, refurbish nga pala tong mga battery na to. Nabili ko sa Shopee. Galing sa battery pack ng laptop. Bali, meron siyang 2,600 plus mAh kada isang cell. Nakaparallel tayo, so kung 8 piraso to, imu-multiply natin yung 2,600 sa 8. Kung ano yung sagot, yun yung total capacity ng 8 battery na to. Ganun siya mga boss pag nakaparallel. Tumataas yung capacity niya, yung mAh. Pag naka-series naman, yung voltage naman ang tumataas. Kaya kung gusto natin na 12 volts ang magiging output ng 18650 battery natin, kailangan natin mag-series ng tatlong 18650 battery. Dahil 4.2 volts ang full charge ng 18650. 4.2 volts times 3 equals 12.6 volts. Balik tayo sa power bank mga boss. Maganda itong nabili kong power bank module kasi meron siyang 12 volts DC output. Meron siyang DC 5.5 by 2.1 at 4 by 1.35 port. Kaya pwede to sa mga 12 volts na appliances natin sa bahay, kagaya ng electric fan o ceiling fan na 12 volts. Nagtataka siguro kayo kung bakit nilagyan ko pa ng tabing wire to, pwede namang isalpak na lang isa-isa yung mga battery sa power bank module. Ang dahilan ay kasi may mga spring yung kabitan ng battery. Sa katagalan, pwedeng lumambot yung mga spring na yan at pag nangyari yun, pwedeng magkaroon ng loose contact. Kapag may tabing wire, sure na maganda ang pagkakalapat ng mga battery sa mismong power bank. Ganito lang ang paglalagay ng battery mga boss. Bali, unahin natin ipasok yung sa may bandang spring o yung negative ng ating battery. Idiin lang mga boss. Matigas pa yung spring kaya medyo mahirap ang ipasok. Para gumana naman to, press lang natin ng isang beses yung power button dito sa may bandang gilid ng power bank. Naka-USB yung default niya. Bali, pag naka-USB, pwede na tayo mag-charge ng cellphone o ng ibang gadget na 5 volts ang charger na gamit. Para malipat sa DC, press and hold natin yung power button. Mga 3 seconds, lilipat na siya sa DC. Naka 5 volts siya sa umpisa. Para maging 6 volts hanggang 12 volts, pindutin lang natin yung power button. Mabagal lang ang pindot hanggang sa maging 12 volts. Kasi pag pinindot natin ang dalawang sunod na mabilis, mamamatay yung power bank natin. Bali, pag naka-DC na tayo, mawawalan na ng output yung USB port natin. Ang may output na lang ngayon ay yung dalawang DC port. Susubukan natin ngayon to sa ating 12 volts clip fan. May video pala ako dito sa channel natin kung paano ko ginawa tong 12 volts clip fan. Hanapin nyo na lang. Madali nyo lang naman mahahanap kasi konti pa lang naman yung naka-upload nating video. Ilalayo ko muna yung camera kasi masyadong nakatutok. Gagamit tayo ng speaker wire na may dalawang DC 5521 plug sa magkabilang dulo. Bali, dito natin siya isasaksak sa DC1, yung mas malaki yung butas. Tapos yung kabilang dulo sa clip pan na. Siya nga pala mga boss, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng pasubscribe. Pakipindot mo na rin yung bell button para ma-notify ka tuwing may bago tayong upload. Ayan mga boss, malakas din yung ikot niya. Parang mabagal lang sa camera pero sa personal mabilis ang ikot niya. Makunat yung battery natin kaya kapag brownout sa inyo, magagamit nyo ito ng matagal. Kaya kung ako sa inyo, kaysa bibili kayo ng power bank na buo na, bumili na lang kayo ng power bank module at refurbished battery. Madami naman pagpipilian online, pero kung gusto nyo ng ganito sa akin, ilalagay ko na lang yung link ng power bank module na to sa description box. Kung tatanungin nyo naman kung magkano lahat-lahat ang nagastos ko sa power bank na to, yung power bank module nabili ko ng 384 pesos. Tapos yung battery nabili ko ng 56 ang isa. 56 times 8 equals 448. Yung 8 pieces na battery yon, 448.
448 plus 384 equals 832. Sa halagang 832, meron ka ng magandang klaseng power bank. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.